Ano eh? Man. Maganda rin eh. Pads. Oh. Salam mo lang dyan. Ayun. Taas-taas mo ng konti. Bene. Dyan. Para mabugto. Yan eh. Masya Allah. Alim Palawan. Tawa ko. Yun ang pasampay. Okay, so tawag ka. Tagdaan na, Pads. Na, bismillah. Marinig din, marinig. Oh. Marinig. Kuhan siya. Okay na? Okay na. Innal hamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فأيها المشاهدون الكرام أسعد الله أوقاتكم في كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagsamba ay tangi at ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naway mapasa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kapayapaan at pagpapala maging sa kanyang butihing pamilya, butihing angkan at maging sa kanyang mga kasamahan, ang mga sahaba at maging ang mga taong yaong sumusunod sa kanyang yapak, katuruan hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, akin pong pinapayuhan ang aking sarili at bago kayo at maging kayo. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, ay ating tatalakayin sa sandaling ito na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang patungkol sa mga kadahilanan na kung saan ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, isang araw, marra Ibrahim bin Adham, rahimahullah, isang araw ay napadaan si Ibrahim bin Adham, kawan-nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa Sukul Basra. Ito ay sa isang pamilihan o di kaya palengke na kung saan fajtama'un nasu ilay, na kung saan siya ay pinagtitipunan ng mga tao. Alam natin na si Ibrahim bin Adham ay isang alim, isang maalam sa pananampalatayang Islam, na kung saan siya ay pinagtitipunan ng tao, nang sa ganun ay makakakuha ang mga tao ng kaalaman mula sa kanya, at sila ay magtatanong at alam nila na mabibigyan ng kasagutan ang kanilang mga katanungan dahil ang kanilang pinagtitipunan ay isang maalam pagdating sa pananampalataya. Nang siya ay pinagtitipunan at siya ay tinanong, waqalu, ya Aba Ishaq, ang kanyang kunniya o di kaya ay alias ay si Abu Ishaq, si Ibrahim bin Adham. Kanilang sinabi, O Aba Ishaq, Abu Ishaq, inna Allah Ta'ala yakul, katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hindi baga nagsabi si Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ng inyong Panginoon ay humiling kayo sa akin at yun ay aking didinggin, yun ay aking tatanggapin. Kanilang sinabi, wa nahnu nad'u fala yustajabu lana. O Aba Ishaq, kami ay nananalangin, ngunit ito ay hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Ibrahim bin Adham sa kanila, lianna qulubakum matat bi'asyrati asya. Sa katotohanan, ang inyong puso ay mangamatay sa 10 kadahilanan.
sa 10 bagay. Qalu, ang sabi nila, wama hiya, ano ang mga iyon? Ya Abu Ishaq, ano ang mga iyon? Sinabi ni Ibrahim bin Adham, kanyang sinabi, innakum araftumullah falam tuaddu haqqahu. Sa katotohanan, kayo ay kilala ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi nyo ibinibigay sa Kanya ang Kanyang karapatan. Mga kapatid at mga magulang, alam natin ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay sambahin, ay siya ay hindi bigyan ng katambal ng anupaman. Alam natin si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagbibigay sa atin ng mga pangangailangan, lahat ng ating pangangailangan. Alam natin si Allah subhanahu wa ta'ala ay tagapaglikha ng alamin, ng lahat ng nilalang. Hadis mula kay Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, kawan nawas ni Allah subhanahu wa ta'ala, qal kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Hadis mula kay Muadh bin Jabal, kawan nawas ni Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, ako ay nakaangkas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang himar, sa isang donkey. Ang pangalan ng donkey ay si Ufair. Kanyang sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muadh, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad? O Muadh, alam mo ba kung ano ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah? At ano naman ang karapatan ng mga alipin kay Allah subhanahu wa ta'ala? Qala qult Allahu wa rasuluhu a'lam. Sinabi ni Muadh bin Jabal, ya Rasulullah, si Allah lamang at ang kanyang propeta ang nakakaalam. Qal, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi 'ala al-ibad an ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a. Katotohanan, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ya Muadh, ang karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin, sa kanyang mga alipin, ay ang sambahin siya at hindi siya bibigyan ng katambal ng anupaman. Wa haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jal, at ang karapatan naman ng mga alipin kay Allah subhanahu wa ta'ala, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, na kung saan ang karapatan ng mga alipin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi sila paparusahan hanggat sila ay hindi nagbibigay katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagiging pagkapanginoon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin, ay kilala natin si Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi natin binibigay ang kanyang karapatan. At ang pangalawa, sa sinabi ni Ibrahim bin Adham, kanyang sinabi, idda'aytum hubban nabi sallallahu alaihi wasallam walam ta'malu bisunnati. Kayo ay nangangako o di kaya kayo ay nagsasabi na mahal ninyo ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam ta'malu bisunnati, at hindi nyo naman isinasabuhay ang kanyang mga sunnah. Qala ta'ala, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Alam natin na ang sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halintulad na lamang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan lamang. Ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sinasabi, ito ay pahayag na ipinahayag para sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi baga sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala anni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Hindi baga ako ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Qur'an, pinadala sa akin ang Qur'an
at maging ang kanyang sunnah, na kung saan ang Quran ay hindi natin maiintindihan kung wala ang sunnah. At ang pangunahing source ng pananampalatayang Islam ay ang Quran, at ang pumapangalawa ay ang sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa kadahilanan sa sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito natin mapaglilinawan na ang sala ay ganito, na ang zakah ay ganito, ang siyam ay ganito, ang hajj ay ganito, o di kaya ang maging iba pa sa pamamagitan ng mga patungkol sa pananampalatayang Islam. Ang sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagbibigay linaw mula rito. Sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "O Muhammad, iyong sabihin, kung kayo ay mahal ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni." Ay kung gayon ay inyong sundan kung ano man ang ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbukumullah, nang sa gayon ay kayo ay mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, at papatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga kasalanan. Wallahu ghafurur rahim, at katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad at mawain. Ang mga sahaba ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sobra nilang isinasagawa kung anuman ang meron nakikita nilang sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron silang syiar na kung saan sinasabi ng mga sahaba, kunna naf'alu sunnata li'annaha sunnatun. Sabi ng mga sahaba, kami ay isinasagawa namin ang sunnah kasi ito ay sunnah. Ibig sabihin, kami ay ginagawa namin ang gawain ng mahal na propeta kasi ito ay ginawa at ipinag-uutos ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa panahon natin ngayon ay kabaliktaran. Meron tayong mga syiar sa panahon ngayon, kunna natrukus sunnah li'annaha sunnatun. Sa panahon natin ngayon, iniiwan natin ang sunnah dahil ito ay sunnah lang. Hindi baga ang sunnah ay yusabu fa'iluhu wala yu'aqab tarikuhu. Ang sino man ang gumawa ng sunnah ay magkakaroon ng gantimpala. Ang sino man ang mangiwan ay walang gantimpala at walang kasalanan. Yun ang problema sa atin, mga kapatid at mga magulang. At ito ay sa kadahilanan na hindi tatanggapin ang ating dua. Sa kadahilanan na nagsasabi tayo, idda'aytum hubban nabi sallallahu alaihi wasallam walam ta'malu bisunnati. Nagsasabi tayo na mahal natin ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi naman natin isinasagawa kung ano man ang kanyang mga sunnah o di kaya mga gawi. At pangatlo, na kadahilanan na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating panalangin. Sinabi ni Ibrahim bin Adham, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kanyang sinabi, kayo ay nagbabasa ng Qur'an, ngunit hindi niyo naman isinasagawa kung ano ang merong aral, hukom, pinag-uutos mula rito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala takrabu zina. Binabasa natin, nakikita natin sa Quran, naintindihan natin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala takrabu zina. Huwag kayong lalapit sa zina. Ngunit tayo ay lalapit sa zina. Aliyazu billah, dapat ay lalayo tayo mula rito dahil ito ay pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. O kayong mga mananampalataya, iwasan ninyo ang mga haka-haka dahil ang iba sa mga haka-haka ay kasalanan. Wala tajassasu, at huwag kayong mapagmatyag o di kaya mapagmanman. Wala yagtab ba'dukum ba'da, at huwag kayong manirang puri sa bawat isa sa inyo. Hindi baga ito ay nababasa natin sa banal na Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit minsan ay ito ay isinasagawa natin. Paano matatanggap ang ating mga panalangin kung ganito ang pangyayari? Qara'tumul Quran walam ta'malu bisunnah wala ta'malu bihi. Ibig sabihin, binabasa ninyo ang Quran, ngunit hindi nyo naman ito isinasabuhay. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a.
Sambahin ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayong magbigay ng katambal ni ano paman. Ngunit nagbibigay tayo ng katambal. Humihingi tayo ng tulong sa patay. Nagtatawassul tayo. Diba? Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah. O kayong mga mananampalataya, matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala wa qulu qawlan sadida. At kayo ay magsalita sa tuwina ng makatuwiran o di kaya makatarungan. Mga kapatid at mga magulang, ang lahat ng ito ay naintindihan natin. Pagkatapos, ito ay ating hindi isinasabuhay. Ano ang pinagkaiba natin sa mga Yahudi? Sa mga Yahud. Dahil ang mga Yahud, sila ay naiintindihan nila kung ano man ang sinasabi, kung ano man ang batas, ngunit hindi nila isinasabuhay. Kaya sila ay sinipat ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga maghdub. Ibig sabihin, nasa sa kanila ang puot ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang isa sa mga dahilan na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Ibig sabihin, kayo ay nagbabasa ng Quran, ngunit hindi nyo naman isinasabuhay. At ang pang-apat, sinabi ni Ibrahim bin Adham, akaltum ni'matallah walam tuaddu syukraha. Kinakain ninyo ang ni'mat, ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, walam tuaddu syukraha. Ibig sabihin, hindi ninyo ibinibigay ang pasasalamat. Hindi kayo nagpapaabot ng pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng hangin. Nang sa ganun ay meron kayo malanghap. At binigyan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagkain. Nang sa ganun ay kayo ay maging malakas. At binigyan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, ng asawa, ng mga anak. Ngunit hindi kayo nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin? Ang tanong, papaano, sa anong paraan natin ipapaabot, ipapakita kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapasalamat na ito? Kung ikaw ay binigyan ng kayamanan ni Allah subhanahu wa ta'ala, gawin mo ito, magnafaka ka, magbigay ka ng kawang-gawa. Nang sa ganun ay may pakita mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pasasalamat para sa Kanya. Binigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng asawa, turuan mo ito sa tamang landas. Maging ang iyong anak, turuan mo ito. Turuan mo ng tamang pananampalataya, ng magandang asal. Kaya nararapat ang lahat ng mga bagay na ni'mah na binigay sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay yung pasasalamatan siya. At nang sa ganun, magagawa mo ang lahat ng kanyang kagustuhan. At ang pinakamalaking ni'mat mula dito ay ang Islam. Kaya pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. At isa ito sa mga kadahilanan na hindi tatanggapin ni Allah kung kakain tayo ng ni'mah ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi tayo nagpapasalamat. At ang panglima, sinabi ni Ibrahim bin Adham, kultum anna syaitana aduwukum wa wafaqtumuh. Sinabi ninyo na katotohanan na ang syaitan, ang satanas, ay inyong mga kaaway. Ngunit kayo ay sumasang-ayon sa kanya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Katotohanan, ang satanas ay para sa inyo ay inyong mga kaaway. Kaya nararapat ibilang nyo ito siya na bilang kaaway. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna syaitana lakum aduun mubin. Katotohanan, ang satanas, siya ay hayag na inyong mga kaaway. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati syaitan. O kayong mga mananampalataya, huwag ninyong sundan kung anuman ang yapak ng satanas. Isa sa mga gawain ng satanas, katulad na lamang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tajassasu. Huwag kayong mapagmatyag, mapagmanman. Wala yagtab ba'dukum ba'da. Huwag kayong magbigay ng papuri. Huwag kayong manirang puri sa inyong mga kapatid, sa bawat isa sa inyo. Ito ay gawain ni satanas. Katulad na lamang sa hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, huwag kayong mag-inggitan sa bawat isa. Wala tabagadu, huwag kayong magkagalit sa bawat isa. Wala tadabaru,
huwag kayong magtalikuran sa bawat isa. Wa kunu ibadallahi ikhwana, at nang sa ganun ay maging magkapatiran kayo alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng ito, kung hindi natin maiwasan, mag-inggitan tayo, magkagalitan tayo, mag-iiwasan tayo sa bawat isa, ito ay isa sa mga gawain ni Satanas. Kapag tayo ay sumang-ayon, ay isa sa mga kadahilanan na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin. Hindi ba sinabi ng mga propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Muslim akhul Muslim, ang Muslim ay kapatid niya ang Muslim. La yazlimuhu, hindi niya ito lulukuhin, wala yakhdiluhu, at hindi niya ito hahayaan na hindi niya tutulungan, wala yukadzibuhu, at hindi niya ito pinasisinungalingan, wala yahkirhu, at hindi niya ito papapahiyain. Ito ang mga kadahilanan na kung ating sasang-ayunan ang Satanas, dahilan na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating panalangin. Kultum anna syaitan aduwukum wa wafaqtumu. Ibig sabihin, nagsasabi kayo ng syaitan inyong kaaway, ngunit sinasang-ayunan ninyo. Kaya marapat mga kapatid at mga magulang, huwag nating sasang-ayunan ang Satanas, ang syaitan. At ang pang-anim, sinabi ni Ibrahim bin Adham, "Qultum innakum mustaquna lil jannah falam ta'malu laha." Ang sabi ninyo, kayo ay namimiss ninyo na ang paraiso. Kayo ay nananabik na sa paraiso. Falam ta'malu laha. Ngunit hindi nyo naman isinasagawa ang dahilanan na makakapasok kayo sa paraiso. Pagdating sa pagpasok ng paraiso, kailanman ay hindi tayo makakapasok sa pamamagitan ng ating gawa. Maging ang sala, maging ang zaka, maging ang saw, maging ang hajj natin, hindi yun ang dahilan na makakapasok tayo sa paraiso. Ngunit, ang dahilan na makakapasok tayo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang awa. Maawa si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Dahilan sa pagsamba mo, dahilan sa pagpuasa, pagsaum mo, paghajj, pagzaka, yun ang dahilan na maawa sa iyo si Allah subhanahu wa ta'ala at dahilan na makakapasok ka sa kanyang paraiso. Ito ang isa sa mga dahilan na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong panalangin. Kultum innakum mustaquna lil jannah falam ta'malu laha. Nagsasabi kayo na kayo ay nananabik sa paraiso, ngunit hindi nyo naman isinasagawa kung anuman ang dahilan na makakapasok kayo sa paraiso. Ang dahilan na makuha ninyo ang rida, ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangpito sa sinabi ni Ibrahim bin Adham, kanyang sinabi, "Kultum innakum takhafuna minan nar falam tahrubu minha." Ang inyong sinabi, nakatotohanan, kayo ay natatakot sa impyerno, ngunit hindi naman kayo umiiwas mula dito. Alam natin na ang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maksum. Ang pintuan, ang impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala ay meron siyang 7 pintuan, at sa bawat pintuan ay meron itong itinalagang bahagi para sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at mga magulang, sa anong paraan natin maiiwasan ang pagpasok sa impyerno? Sa anong paraan? Iiwasan natin ito kung anuman ang ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung natatakot tayo sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala, iiwasan natin ang ikinapupuot na gawain na ayaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang isa sa mga dahilan na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating panalangin. Kultum innakum takhafuna minan nar falam tahrubu minha. Nagsasabi kayo ay natatakot sa impyerno, ngunit hindi naman kayong umiiwas mula dito. Kumbaga, gumagawa pa tayo ng kadahilanan na makakapasok tayo mula rito. At ang pangwalo sa sinabi ni Ibrahim bin Adham, kanyang sinabi, "Kultum innal mauta haqqun walam tasta'iddu lah." Ang sabi ninyo, katotohanan ang kamatayan ay totoo, ngunit hindi kayo naghahanda.
Hindi bagat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin zaikatul maut? Hindi ba lahat ng may buhay ay makakalasap ng kamatayan? Allah. Mga kapatid at mga magulang, habang ikaw ay nabubuhay, katulad ng sinabi ni Umar bin Khattab, kanyang sinabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Sinabi ni Umar bin Khattab, kanyang sinabi, kwentahin ninyo ang inyong mga sarili bago pa aabot ang panahon na kayo ay kukwentahin na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Inyong titimbangin ang inyong mga gawa bago pa darating sa panahon na titimbangin na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong gawa. Paghandaan natin ang ating kamatayan. At ito ang isa sa mga dahilan na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating panalangin. Kultum innal mauta haqqun, ang sabi ninyo ang kamatayan ay makatotohanan, tunay, walam tasta'iddu la. Subalit hindi mo naman ipinaghahandaan ito. At pangsiyam sa sinabi ni Ibrahim bin Adham, kanyang sinabi, ishtaghaltum bi'uyubin nas wa nasitum uyubakum. Kayo ay busy, kayo ay sobrang busy sa mga kapintasan ng mga tao. Sabi niyo si Pulan ay ganito, si Pulan ay ganito. Maninirang puri kasi ganito, si ganito, ganyan. Wa nasitum uyubakum. At nakakalimutan naman ninyo na meron din pala kayo na kapintasan, mga kapintasan. At ito ay isa sa mga kadahilanan na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin. Nabibisi tayo sa kapintasan ng ibang tao, ngunit nakakalimutan natin ang ating kapintasan. At ang pangsampo at ang panghuli, sinabi ni Ibrahim bin Adham, kanyang sinabi, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Inyong nililibing ang inyong mga patay, subalit hindi kayo nakakakuha ng aral mula sa kanila. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innahu tudhakkirul maut fa innahu tudhakkirul akhirah. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi baga aking ipinagbabawal ang pagbisita sa libingan, ngunit sabi niya ay bisitahin ninyo. Fa innahu tudhakkirul akhirah. Sa katotohanan, ito ay nagpapaalala sa inyo na sa kabilang buhay. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, ang puso ng isang tao ay nagkakaroon ng kalawang. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima ma'ana al-hadith, sa kanyang sinabi na ang puso ng isang tao ay magkakaroon ito ng kalawang. At ito ay tinuro ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano ito maalis. Ang kanyang sinabi, paramihin ninyo ang pagbabasa ng Quran at pangalawa ay paramihin ninyo ang pag-aalala sa kamatayan. Mga kapatid at mga magulang, itong panghuli, ito ay dahilan na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala din ang ating panalangin. Dafantum mautakum, inyong nililibing ang inyong mga patay, walam ta'tabiru bihim. Ngunit hindi naman kayo kumukuha ng lesson, ng mga aral mula dito. Na kung saan tayo ay mga matay din, walang magiging bato. Kahit ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nauna na sa atin. Siya ay pinakamamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam. Kung meron mang sobra, ito ay dahil sa kahinaan ng aming kaalaman at mga kamalian. Sana ipatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ipasok tayo sa kanyang paraiso. Inshallah ta'ala. Amin. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bien, comisaron bien.
Pusing ganyan, no? Mita. Na yaiin takalewe tebi dembuwa himumungan tebi magtagalog handa ka mulali bang weman magtagalog misara duman bang bahasate pege duman mian bang sate amban Palawan mian magsuko si iye labi bang si Allah Ta'ala keruan kita bibalik wene waktu magpaisip kue yene si oras ko ito na inin. Nayamiaan bentuk kepengurung ka amin para si sangem itu murah-murahan mang panisap kita bi inurungan nikmat pebalik supaya makapag urung pengajian si labian yene pente miaan page tenin. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wait lang. Oh, dah. Get open to it lagi now. Wait, kaya to. Kita finish dulu. Delete pa yung Facebook ko. Hindi. Gitu.